Sa mundo po nating ito, ang lahat ay naghahangad na magkaroon ng true friend. Hindi po ba? Pero naniniwala po ako na lahat tayo ay nagkakasundo na kahit gaano kabait, katapat, kamatulungin at maaasahan ang isang friend sa mundong ito, anytime pwede siya magbago. Anytime pwede siya mawala. Well, ganun pa man, kapag nawala siya o sila, gusto pa rin nating magkaroon ng ibang set of friends. Di po ba? Pero na-realize ko po na kahit sino pa at kahit ilan pa ang maging friends natin, lahat sila ay may mga limitations and defects. Mayroong limitasyon ang alam nila at kaya nilang gawin. Mayroon din silang mga kahinaan. Hindi rin sila perfect. Mayroon din silang mabibigat na dalahin sa buhay. Di po ba? May limitasyon din ang kanilang lakas, ang kanilang buhay o hininga. At hindi sa lahat ng oras matatagpuan o makakasama sila. Well, bilang tao, lahat sila marami ang hindi kayang gawin. Ganyan ang tinatawag nating friend sa mundong ito. Pero sa Bible, mayroon pong isang friend na ipinakilala na maaasahan natin sa lahat ng oras at lahat kaya niyang gawin. Ang pangalan niya ay Jesus at walang makakapantay sa kanya. Kaya niyang gawin ang lahat, pero bihirang-bihira ang nakikibarkada o nakikisama sa kanya. Bihirang-bihira ang pumapansin sa kanya. Bihirang-bihira ang interesado malaman ang salita niya. Bihira ang pumapansin sa mga gusto niya at ayaw niya. At lalong bihira ang gusto pa siyang kilalanin para malaman ang mga nakakalugod sa kanya. At layuan naman ang lahat ng kinakamuhian niya. Well, sa isang banda, ang mga friends na taga-mundo gusto rin ng taga-mundong makakwentuhan ng walang katapusan at willing gumastos makasama lang sila sa anumang lakaran. Pero ang Panginoong Hesus palaging nakakalimutan kahit sa isip lamang. Kung sa isip, lagi siyang nakakalimutan, ganon din sa puso. Kaya hindi magagawa ang mga mas mahirap pa na pinag-uutos niya. Yun po yun Nakakalimutan palagi ang Panginoon. Kaya nga ang sabi ko, kung sa isip, lagi siyang nakakalimutan, well, ganun din sa puso. Kaya hindi magagawa ang mga mas mahirap pa na pinag-uutos niya. For example, love your enemy. Forgive. Do not lie. Do not cheat. Do not covet what is not yours. Do not steal. Do not love the world. At iba pa. Well, marami po ang hindi nakakaalam o nakakaintindi na lahat ng sinabi sa salita na do not, ibig sabihin, ipinagbabawal o kinakamuhian ito ng Diyos. Lahat ng kinakamuhian niya, alam niyo po, mayroong katumbas na kaparusahan.
na siya mismo ang magpapatupad sa time na pinili niya. Walang totoo po. Kaya maraming sufferings at kaguluhan ay gawa mismo ng mga kasalanan na kinakamuhian po ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kinakamuhian ng Diyos. Wala po. So, bakit ang tao hindi nababahala na gumawa ng kasalanan? Hindi niyo po ba naiisip yon? Alam niyo po, habang ginagawa ko ang mensaheng ito, biglang sumagi sa isip ko, isang tao lang, sa isang araw, kung babantayan niya ang sarili niya, ilang beses kaya siyang either nagsisinungaling or nagtatago sa dapat hindi pagtaguan or mandaya, hindi po ba? O magsalita ng hindi tama o magsalita ng hindi totoo. Napakarami pong pwedeng maging kasalanan ng isang tao. At kung ang tao ay hindi aware sa kanyang kahinaan, yun pong pagsisinungaling lang mabilis na ginagawa. Walang conviction pag ginagawa. Parang yung lying, yan po yung isang pinakita sa akin ng Panginoon na madalas na ginagawa ng mga tao. At ito'y nakasanayan na. Kahit bata nga nakakapagsinungaling na. So yun po yung maliwanag na pinaintindi sa akin ng Panginoon. Parang pinakita niya yung dami ng tao. At sinabi niya na bawat tao na hindi binabantayan ang kanyang sarili, lagi siyang magkakasala kahit sa isip lang. Yun po yun. At alam niyo na kung ano pa ang pwedeng maging kasalanan. Kanina, meron akong tanong na bakit ang tao hindi nababahala na gumawa ng kasalanan. Ito yung pinakita ng Panginoon Hindi kasi talaga kakilala ang Diyos na namumuhi dito. Yun po yung pinakita ng Panginoon sa akin Bakit ang mga tao hindi nababahala? At yung grado ng pagkakasala, iba-iba Hindi po ba? Yung sanay gumawa ng pagkakasala na sa tingin ng tao, hindi masyadong malala. Pag hindi po na-correct ito, lalala po ito ng lalala. At siya ay masasanay gumawa ng kasalanan. At yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ganoon po ang nangyayari. Hindi kasi talaga kakilala ang Diyos na namumuhi dito. Walang maganda lang ngayon. As I speak, pinaparating pa rin ng ating tinatawag na friend, si Jesus. At pinapaalam ng ating teacher ngayon, ang Holy Spirit, na may pag-asa pang tumalikod sa lahat ng kinakamuhian ng Diyos na kasalanan. At para mas maliwanagan pa po kayo, pakinggan niyo po ang mga narinig ko sa Kanya. Well, ito po yung ipinaunawa niya sa akin. Ang sabi niya, hindi magpapakilala ang Diyos sa mga humihiwalay sa Kanya, gawa ng kasalanan. Remember po, sabi sa Bible, sin separates us from God. So, the more madalas ang paghiwalay mo sa Kanya, meaning sa Diyos, the more hindi mo siya makikilala. Well, sa pagkilala sa Kanya, nang walang tigil,
the more naman niya ipapakilala ang sarili niya na wala pong tigil. Palalim ng palalim, palawak ng palawak, kaya ang ginagawa mo rin para sa Kanya ay lumalawak din. Maganda pong makita niyo yan, ma-check ninyo ang life ninyo, lalong-lalo na yung mga tinatawag na Kristiyano. Lumalawak po ba ang ginagawa nyo para sa Panginoon? Meron po ba kayong ginagawa para sa Kanya? Kasi wala pong tunay na Kristiyano na umiibig sa Diyos na wala pong ginagawa para sa Kanya. Wala po. Magbasa po kayo ng Bible at makikita ninyo lahat ng tagasunod ni Kristo mayroon pong ginagawa para sa Kanyang kaharian. Wala pong exemption dito. Kahit ano pa kayo, kahit doktor, kahit teacher, kahit abogado, kahit engineer, kahit ano pa kayo. Pag sinabing Kristiyano, mayroong ginagawa para kay Kristo, para sa Kanyang kaharian. Yan po yung hindi alam ng marami. Kaya ngayon, pinapaalam po ng Panginoon sa inyo na lahat ng mananampalataya ni Kristo, lahat mayroong katungkulan na mag-serve o maglingkod sa Kanya. Well, again, kanina sinabi ko, sa pagkilala sa ating Diyos ng walang tigil, the more din niya ipapakilala ang sarili niya sa atin na wala ring tigil. At ito po yung hangarin ko rin sa lahat ng Kristiyano maging palalim ng palalim at palawak ng palawak yung pagkakilala sa Kanya. Kasi pagka lumawak ang pagkakilala niyo sa Kanya, lalo kayong maraming magagawa para sa Kanya, para sa kingdom niya. So bakit po? Kasi living God ang kasama mo. Active siya. Kaya nung nandito pa si Jesus, palagi po siyang may ginagawa. Hindi po ba? Busy siyang ihayag ang Word of God. Ang Word tungkol sa kingdom of God. At may evidence ang mga ginagawa niya. Well, ganun din po ang mga tunay na kaisa ni Kristo. Tinuturing na tunay niyang mga kaibigan. Isa pa, gusto niya ring ipaunawa na ang mga sumusunod sa Kanya, hindi niya ini-spoil. Pakinggan niyo pong mabuti ito, napakahalaga nito. Well, ang una niyang hinuhulma sa atin po ay ang klase ng pag-ibig na gusto niya i-express natin para sa Kanya. Kasi yan po yung dapat binabantayan talaga ng lahat ng Kristiyano. Ito yung priority dapat. Tinitingnan natin, dinadaman natin, ano ba ang paghuhulma ng pag-ibig natin sa Panginoon. At na-express po ba natin ito kahit sa mahirap na sitwasyon? Ito po yung pag-ibig na pang-Diyos. Yan po yung nakita ko Ito yung kakaiba sa lahat Iba yung pag-ibig na pang-Diyos. Pinakamataas na klase ng pag-ibig. Kasi pagka nasanay po kayo dito sa pinakamataas na klase ng pag-ibig sa Diyos, alam niyo po mangyayari, yung pag-ibig natin sa kapwa natin ay magiging kalugod-lugod din sa Kanya. Kasi doon manggagaling po yung gana natin na umibig din kahit nga doon sa mga hindi kaibig-ibig na gustong ipaabot sa atin ng Panginoon. Again, tandaan niyo po ito,
ang una po niyang hinuhulma sa atin ay ang klase ng pag-ibig na gusto niya i-express po natin para sa Kanya. Yung bagay sa Kanya, bagay sa Diyos. Yan po ay nilalaliman ang pagtingin, binabantayan. Ganyan po rin ang ginagawa ko Kasi alam ko kung gaano kahalaga yung pag-ibig sa Diyos. Tayong tao. Kasi tao lang tayo. Madali pong bumabaw o lumabnaw ang pag-ibig natin. Kapag ang attention natin sa Panginoon ay nawawala, ang pag-ibig po natin lalabnaw. Yun po yung nakita ko bilang tao. Kaya kung meron ka lang pag-iisip na ayaw mong mawala ang pag-ibig mo sa Diyos, alam mo, tao ka Babantayan mo ang sarili mo kung umiibig ka pa ba ng mainit sa Panginoon. Babalik ka sa sarili mo Dadamahin mo yun. Kasi marami pong pang-akit dito sa mundo. Marami rin problema na pwede natin isolve. But at the same time, nalilimutan naman natin ang Lord, ang Panginoon. Yun po yung nangyayari. Kaya itong mensahe po na ito ay paalala. Kasi naiintindihan ko po yun kasi tao rin ako Alam ko yung binuno ko para yung relasyon ko sa Panginoon ay hindi bumabaw, lumalim siya. Babantayan mo talaga yung sarili mo Pag hindi mo binantayan ang sarili mo, magwawala po tayo sa mundo Bakit po? Tao tayo na taga rito. Kaya marami pong pang-akit ang pwedeng gawin ng mundong ito o gamitin para tayo may walay sa Diyos. At ang matalinong tao o nagpapakatalinong tao, ayun pong alam niya, kahinaan niya kasi tao siya. Kaya kung matalino ka, alam mo, mahina ka, pwede kang magbago sa pagtingin sa Panginoon. Babantayan niyo po talagang sarili ninyo. Yun po yung talagang experience ko. Ganun pala yun pagka mahal mo yung gusto mong masunod. Tapos alam mo naman, mahina ka rin. Pwede ka magbago. Ayaw mong mawala o mapalayo doon sa mahal mo. Anong gagawin mo? Magdi-decide ka. Natututok ka sa Kanya. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa kingdom niya, dito sa lupa, ang tinuturo niya, siya palagi ang una sa lahat. Na hindi naman sinusunod ng mas marami. Kaya po, naririnig ninyo ang mensaheng ito para paalalahanan sino man ang nakikinig ngayon o maaring nanlalamig sa Panginoon o nagda-doubt sa Panginoon. Ito po ay mensahe para sa inyo. Wala pong mangyayari kapag nag-doubt kayo sa Diyos ng langit at ng lupa. Ang dapat gawin ninyo, may nakikita man kayo o wala pa, sa mga gusto nyong makita. Kung mahal po ninyo ang Panginoon, siya ang pinakamataas sa lahat. Kasi sa Panginoon, pag nagmamahal ka, kailangan kilala mo rin siya. Ano pa? Kailangan patunayan mo na mahal mo siya kahit wala ka pang nare-receive sa gusto mo. Hindi po ba? Ganun kasi ang tunay na nagmamahal. Kaya nga sabi ko, ang Diyos dapat, siyang una sa lahat. Siya ang dapat una mahalin, higit sa lahat. Marami ang hindi nagpa-practice po nito, kaya sabi ko nga, kaya pinapaalala niya ng pinapaalala ito ngayon.
Ganyan po kayo kamahal ng Panginoon. Meron pong magandang gagawin ang Diyos sa inyo. Gusto niya lamang mahuli ang puso ninyo. Maging steady sa Kanya. Yung matatag na naniniwala sa Kanya. Yun po kasi ang gusto ng Panginoon sa atin lahat. Kasi hindi tayo matatag. Kaya pinapaturuan po tayo ng Panginoon sa Holy Spirit. Yun po yun Gusto niyang maging matatag tayong lahat sa paniniwala sa Kanya. At talagang tayo po ay susubukan ng Panginoon. Kaya maganda yung tayo'y naghahanda. Na ipakita sa Panginoon, anuman ang pagdadaanan natin o pinagdadaanan, hindi tayo lalayo sa Kanya. At makikita ninyo, sigurado ako, dahil yan po ang na-experience ko sa buhay ko. Ngayon, hindi po ako makakatayo rito kung wala akong experience mismo doon sa mga sinashare ko sa inyo. Again, huwag niyo pong kakalimutan ito. Dapat siya palagi ang una. Siya palagi ang gagawin yung importante sa lahat. Kapag hindi po yan nagawa, may mga mawawala o nawawala sa buhay ng tao na hindi napapansin. Kaya maraming problema, maraming gulo sa mundo, maraming gulo sa mga relasyon o relationship ng tao. Kaya napakagulo ng mundo. Hindi kasi kinikilala o kinilala ang Diyos na kaibigan sana. Pero binaliwala ng mismong mga tao na pinag-alayan niya ng pag-ibig niya sa cross. At tandaan po ninyo, never po nagturo si Jesus sa word niya na hindi siya magre-reign supreme o pinakamataas, pinakamahalaga sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. I-concentrate niyo po rito yung buhay ninyo. Ito ang Lord. Hindi siya papayag na hindi siya yung una sa lahat Siya yung pinaka-supreme sa anumang bagay, sa lahat ng oras. I-meditate niyo po yan. Kapag ito naintindihan niyo, lahat ng hakbangin ninyo sa buhay, alam niyo mangyayari. Sasanayin niyo ito gagawin niyo. At diyan niyo makikita ang tagumpay kahit sa mga imposibleng bagay. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings
and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Tromsco community.